sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na aresto na sa Jakarta, Indonesia. DILG at PNP nakikipag-ugnayan na sa Indonesian authorities kaugnay sa pagpapauwi sa Pilipinas kay Alice Guo. Bagyong Enteng nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Southwest monsoon patuloy na magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang situation briefing sa NDRRMC kaugnay sa epekto ng Bagyong Enteng sa bansa. At House Quadcom hearing muling ipinagpatuloy ngayong araw. Cassandra Leong tumanggi sa isang executive session. Magandang tanghali mga kasangbahay, ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 4, 2024 at una sa mga balita ngayong tanghali. Naaresto na sa Jakarta, Indonesia si dismissed Bamban Mayor Alice Guo kaninang madaling araw. Naaresto ang dating alkalde matapos ang halos isang buwan mula ng mapabalitang tumakas ito ng Pilipinas. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Amento live. Dante, may detalye na ba kung kailan iuuwi ng Pilipinas si Alice Guo? Magandang umaga, Ella. Sa ngayon ay wala pa tayong impormasyon kung kailan iuuwi itong dating alkalde na si Alice Guo matapos kang maaresto diyan sa Jakarta, Indonesia. Pero Ella, inihayag nga o kinumpirma ng mga otoridad ang pagka-aresto kay Guo sa Tangerang City, Jakarta, Indonesia kaninang 1:30 ng madaling araw. Ayon sa Department of Justice, ang impormasyon Ella ay kinumpirma sa kanila ng Indonesian Police. Sinabihan niya ng kanilang counterpart sa immigration na si Guo ay kasalukuyang ngayong nasa kustudiya ng Indonesian Police sa Jatantras Mabes Polri. Kontento ang DOJ sa development na ito na patunay anya ng international cooperation. Tiniyak ng kagawaran ng lahat ng prosesong legal ay masusunod. Makikipag-ugnayan din ang DOJ sa Indonesia hinggil dito. Samantala, Ella, naghain naman ng motion sa Korte sa Maynila nitong nakaraang buwan ang kampo ni Guo. Hiniling ni Guo na i-dismiss ang co-warrant of petition na inihain sa kanya ng Office of the Solicitor General na kumukwestiyon sa legalidad ng pag-upo nito bilang alkalde ng Bamban. Kaagad naman anya itong tinutulan ng OSG sa pamamagitan ng paghahain ng opposition dito. Dagdag pa ni Guevara, kapag hindi pinagbigyan ang kahilingan ni Guo, kailangan niyang sumagot sa petition for co-warranto ng OSG. Ella, sa isang bukod na press con kanina ng National Bureau of Investigation, sinabi ng NBI na pagdating, kung sakaling maiuwi na itong si dating Mayor Guo, pagdating niya dito sa Ninoy Aquino International Airport o saan man siyang paliparan, ay maaring una siyang i-turn over sa Bureau of Immigration dahil mayroon din itong violation o titingnan ng immigration kung ano ang paglabag niya pagdating sa immigration law. So inaasahan natin na magkakaroon din yan ng inquest proceeding pagdating sa immigration kasi usually Ella, yun ang ginagawa tulad nung kanyang kapatid at si Cassandra Leong nung maaresto din sila dyan sa Indonesia. At mula sa Indonesia ay inaasahan na dadalhin naman siya sa o kukunin siya ng National Bureau of Investigation. Sinabi nga dito ng NBI na titingnan din nila kung ano yung maaaring kaso naman na kanilang isasampa o reklamo na isasampa dito sa dating alkalde. At pagkatapos yan, saka pa lamang nila ibibigay naman sa kustudiya ng Senado. Yan ang ating update mula dito sa Manila. Balik sa iyo, Ella. Dante, meron di ba tayong balita kung nasaan si Wesley, yung kapatid ni Alice? Ella, kanina na tanong din dyan ang NBI at kinumpirma ni Director Jaime Santiago na hindi nga kasama itong kapatid ni Alice Guo sa naaresto ng Indonesian Police at wala rin silang nabanggit, Ella, kung nasaan ngayon itong kapatid ng dating alkalde. Ella.
Alright, maraming salamat, Dante Amento. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine National Police sa Indonesian authorities para sa gagawing pagpapauwi kay dating Bamban Mayor Alice Guo. Ito ay matapos siyang maaresto sa isang hotel sa Jakarta, Indonesia. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, ano yung detalye nitong gagawing pagpapauwi kay Alice Guo at siya ba ang susunduin ng PNP sa airport? Magandang tanghali sa iyo agad. Dalawa ang magiging opsyon para makabalik ng bansa itong si Alice Guo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ito ay kung ihahatid na lamang ng Police Attaché si Guo pabalik ng bansa o kaya naman ay susunduin ito ng PNP sa Indonesia. Sakali ang sunduin ito sa Indonesia, posible nga mga tauhan ng intelligence group ang sumundo dito. O kaya naman ay mismong si PNP Chief Police General Romuald Francisco Marbil kasama si DA Elder Secretary Benhar Abalos ang mismong magtutungo sa Indonesia. Sa ngayon, aniya, nagpapatuloy ang koordinasyon ng PNP sa Indonesian authorities ukol dito. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na sakaling maiuwi na sa bansa si Guo, agad itong ita-turn over ng PNP sa Senado na silang nag-issue ng arrest order laban sa dating alkalde. Si Guo ay naaresto sa isang hotel sa Batam, Indonesia, bandang 11:30 kagabi, Jakarta time. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Iginiit ngayon ni Senator Sherwin Gatchalian na dapat dalhin sa Senado si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo matapos itong maproseso ng National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration sa oras na makauwi ng Pilipinas. Mula sa Senado, naritong report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, bakit kailangan sa Senado dalhin si Alice Guo? Tanging ang Senado lang ang may outstanding warrant of arrest laban kay Guo Huaping o mas kilala na Alice Guo. Kaya inaasahan ng mga senador na pagka-uwi nito sa bansa ay dadalhin ito sa Senado. Ngunit ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, kailangan munang maproseso ng National Bureau of Investigation o NBI at Bureau of Immigration o BI ang pinatalsik na Bamban Tarlac Mayor pagdating nito sa bansa, gaya na nangyari kina Sheila Guo at Cassandra Leong. Paliwanag ng mambabatas, dapat managot si Alice Guo sa mga kasong isinampa laban sa kanya gaya ng human trafficking, money laundering, quo warranto, paglabag sa utos ng Senado at iba pa. Importante anya na si Alice Guo mismo ang managot dito sa ating bansa. Inaasahan naman ni Senador Risa Hontiveros ang pagharap ni Alice Guo sa pagdinig ng Senado sa lalong madaling panahon at posible rin itong maisalang agad sa nakatakdang Senate Committee hearing bukas. Kapag nalaman namin na makakabalik siya in time, ihaharap namin siya. Kung naman hindi aabot sa oras yung pagpapabalik niya mula sa Indonesia papunta rito, magsaschedule kami ng susunod na pinakamaagang hearing para sa wakas maiharap na siya sa ating muli at makasagot siya ng maayos at makatotohanan dapat. Sinabi rin ni Senador Hontiveros na hindi tatantanan ng mga senador ang sino mang tumulong sa pagtakas ni Alice Guo kapag na-turn over na ito sa Senado. Sa taya ng mababatas, maaaring umabot na lang ng 2 hanggang 3 Senate hearing sa Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality and Public Services bago matapos ang investigasyon sa pagtakas ni Alice Guo. Nagpapasalamat din ang mga senador, kabilang na si Senate President Francis Cheese Escudero sa Indonesian at Philippine law enforcement authorities sa matagumpay na pagdakip kay Alice Guo. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Samantala, pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng pagkakaaresto kay dismiss Bamban Mayor Alice Guo. Mga minamahal kong kababayan, on or about 1 o'clock a.m. 4 September, Alice Guo, also known as Guo Huaping, was arrested in Tangerang City, Jakarta, Indonesia.
I congratulate all law enforcement personnel who made this apprehension possible. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished, but on their behalf, accept my thanks. The Philippines also thanks the Indonesian government for their assistance on this matter. The close cooperation between our two governments has made this arrest possible. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long, and it will reach you. This government continues in its duty to apply the rule of law. Ms. Go shall be entitled to all legal protections due her under the laws of the land and pursuant to our commitment to the rule of law. But we will not allow this to prolong the resolution of the case, whose outcome will be a victory for the Filipino people. Thank you and good day. Muling ipinagpatuloy ngayong araw ng House Quadruple Committee ang investigasyon kaugnay sa ilegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Muling sumalang sa pagdinig ang negosyanteng si Cassandra Leong, subalit tumanggi ito sa pagkakaroon ng isang executive session. Mula sa House of Representatives, kumuha tayo ng update kay Rosalie Coz live. Rosalie, bakit tumanggi si Cassandra Leong sa alok na executive session ng House Quadcom? Ella, inihayag ni Santa Rosa City Lone District Representative Dan Fernandez, chairperson ng House Committee on Public Order and Safety, na tinanggihan ng negosyanteng si Cassandra Leong ang alok na executive session ng Quadruple Committee o Quadcom. Isinasagawa yung executive session ng House panel upang malayang maibunyag sa mga kongresista ng isang resource person ang mga impormasyong hindi maihayag sa publiko o merong implikasyon sa national security. Si Ong ang authorized representative ng Lucky South 99, isang illegal pogos na iniraid o nani-raid sa Porac, Pampanga. Hindi nito pinangalanan ng mga financier o nasa likod ng illegal pogo operation. Noong nakalipas na pagdinig, pumayag siyang mag-execute ng bank waiver, ngunit binawi niya rin ito. Inamin ni Ong na may ugnayan siya sa Lucky South 99 at sa Whirlwind Corporation. Anya magsisilbing ebidensya laban sa kanya sa kasong money laundering na isinampa laban sa kanya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kasalukuyang isinasagawa ang ika-4 na pagdinig ng House Quadcom nilayang matukoy ang posibleng ugnayan ng illegal pogos, illegal drug trade at extrajudicial killing sa ilalim ng anti-drug war ng Duterte administration. Samantala, bago pa man mag-umpisa ang pagtatanong ng mga kongresista, sa mga resource person ay naghain ng point of order si dating Pangulo at ngayon Pampanga District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Anya, sa mga gantong uri ng pagdinig, hindi dapat binibigyang halaga ang hearsay o chismis gaya ng personal knowledge o personal na alaman bilang ebidensya. Sa kasalukuyan naman, tinatalakay sa pagdinig yung ikalawang sinumpaang salaysay ng Bureau of Corrections Executive, dating officer in charge sa Davao Prison and Penal Farm na si Senior Superintendent Gerardo Padilla. Humihiling ito ng isang executive session sa mga kongresista para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, subalit hindi pa ito nadedesisyonan ng Quadcom. Ang Bureau Executive, maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay isinasangkot na isang person deprived of liberty o PDL sa order ng pagpatay umano sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Dadalhin na sa Maynila ngayong araw ang mahigit sa 100 mga foreign national na nadakip sa isang Pogo Hub sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mula sa Cebu City, makibalita tayo kay Gladys Tuabi live. Gladys, ano yung detalye nitong mga dayuhan na naaresto sa isang Pogo Hub dyan sa Cebu? Aga, inabot na ng gabi ang ginawang pag-inquest ng Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation sa nasa 169 nationals na nahuli sa Pogo Hub sa Barangay Agus sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mula sa mga nahuling foreign nationals, 16 dito ang nakita ang may paglabag sa qualified trafficking in persons.
Kinabibilangan ito ng 13 Chinese nationals, 2 Indonesian nationals at 1 Myanmar national. Ang ibang nahuli ay babagsak naman sa undocumented and working without visa. Samantala, inihayag naman ng mga otoridad na mayroon silang nakuhang 8 milyong piso, 51 passports ng mga rescued victim ng human trafficking at ilang IDs. Inaasahang makatutulong ito laban sa inihaing reklamo sa mga foreign nationals na sangkot sa operasyon ng Pogo Hub sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ngayon aga ay naka-standby ang mga media para sa pag-transport nitong mga dayuhang nahuli at inaasahang bandang 3:00 ng hapon ang dating nila sa pasilidad ng PAO. At matapos nga ang pagkakatunto nitong Pogo Hub sa Lapu-Lapu City, Cebu, ay tuloy-tuloy na ang gagawing monitoring at koordinasyon ng mga otoridad para matiyak na wala ng operasyon ng Pogo na makakapasok hindi lamang sa Cebu kundi sa buong Central Visayas. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo dyan, Aga. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Sa ibang balita, nasa headquarters ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para personal na alamin ang naging pinsala at pagresponde ng pamahalaan sa naging epekto ng bagyong Enteng at ng habagat sa bansa. Mula sa NDRRMC, makibalita tayo kay Nel Maribuhok, live. Nel, ano ang detalye nitong situation briefing na pinangungunahan ng Pangulo? Yes, Ayla, nagulat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ukol nga dito sa bagyong Enteng at pinalakas na habagat. Unang nagulat kay PBBM ang pag-asa ukol sa lagay ng panahon at maaaring maging epekto pa ng severe tropical storm Enteng. Maging ang sitwasyon ng ating mga dam kung saan patuloy na minomonitor ang Ipo Dam na nagbukas na ng isang gate kaninang 8 a.m. Sa ulat ng Office of the Civil Defense naman, 15 ang kumpirmadong nasawi na dahil sa bagyo, 15 ang sugatan at 21 ang missing o nawawala. 350.85 million na halaga ng agrikultura naman ang nasalanta. At kanina nagulat din naman si DSWD Secretary Rex Gatchalian ukol nga dito sa mga food tax na naipamahagi na sa iba't ibang lugar na mga naapektuhan ng bagyo at ang atas ng Pangulo ay magpatuloy lamang sa procurement dahil nga naghahanda pa ang bansa sa 2 pang posibleng bagyo na pumasok sa bansa ngayong buwan. At aantabayanan pa natin yung iba pang detalye sa nagpapatuloy ngayon na situation briefing dito sa NDRRMC. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Nel Maribuhok. Umabot na sa spilling level ang tubig sa Lamesa Dam ngayong umaga, bunsod ng malalakas na pagulan na dala ng habagat. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, posibleng tumaas pa ang level ng tubig sa dam. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, ngayong nasa spilling level na yung Lamesa Dam, inaasahan ba na magdudulot yan ng pagbaha at saan-saang mga lugar ba yung posibleng maapektuhan yan? Aga, inaasahang babahain yung ilang mga lugar sa Quezon City, Valenzuela at sa Malabon ngayong lumampas na nga sa spilling level ang Lamesa Dam sa Quezon City. Yan yung mga lugar na dinadaanan ng Tulyahan River. Kaninang 8:00 ng umaga ay umabot na sa 80.20 meters ang level ng tubig sa Lamesa Dam. Mas mataas ito kaysa sa 80.15 meters na overflow level ng dam. Yan ay bunsod ng tuloy-tuloy na pagbuhos ng malakas na ulan dahil sa epekto ng habagat. Inaasahan na pwede pa yang tumaas ngayong araw dahil sa patuloy pang pagbuhos ng ulan. Inaasahan naman na babahain yung mga low-lying areas sa paligid ng Tulyahan River na dinadaanan ng tubig na nanggagaling dito sa Lamesa Dam. Sa Quezon City, kasama dyan ang Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome. Sa Valenzuela City naman ay ang North Luzon Expressway at La Huerta Subdivision. At kasama din ang ilang mga lugar sa Malabon City. Inaabisuhan ng PAGASA ang mga residente na nasa mga nabanggit na lugar at malapit sa Tulyahan River na maging alerto sa posible pang pagtaas ng tubig sa ilog.
At ayon nga sa Pag-asa Aga ay patuloy nilang imomonitor itong level ng tubig sa Lamesa Dam at agad na mag-aabiso sa sitwasyon nito. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Lamesa Dam. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Mahigpit na binabantayan ngayon ang Office of the Civil Defense Region 3 sa 7 probinsya sa Central Luzon. Ito ay dahil sa mga nangyaring mga landslide at pagkasira ng mga tulay sa Bulacan, dagdag pa ang nasirang bagong flood control sa Arayat, Pampanga, kung saan tinangay pa ang 2 bahay sa lugar. Narito ang report ni Nestor Torres. Gumuho ang bagong flood control project sa Barangay Candating, Arayat, Pampanga River kahapon, September 3, dulot ng malakas na tubig na bumaba mula sa mga lugar ng Aurora at Zambales. Umabot sa 30 metro ang lawak ng pinsala at 2 bahay ang natangay ng agos. Ang sabi po, ang explanation po, because of the whirlpool, meron pong umiikot na dun sa part na yun ng ilog. Tapos parang kakainin yung lupa sa ibaba. Pinabulan na yung whirlpool na po yun. So nag-stop na yung tuloy-tuloy ng collapse. Pero yung affected pong bahay is 2. 2 po yung na-affectong bahay po. Sabay naman ng Norsagaray, Bulacan, 2 insidente naman ng pagguho ng lupa ang naitala sa pagpasok ng bagyong Enteng. Ilan sa mga residenteng naapektuhan sa Barangay San Lorenzo at Barangay Baraca ay nasa evacuation center pa rin kahit naialis na ang mga bumagsak na puno at gumuhong lupa. Ang landslide natin, yan ay road papuntang San Lorenzo, Barangay San Lorenzo. Immediately po tumawag si Mayor ng equipment, pinadala po namin, kasama po kami doon sa pag-steering ng kalsada. At ayun po ay yun naman po. Fortunately po, wala tayong naitalang mga sugatan dito sa nangyaring landslide, and yung mga kabahayan o yung mga kababayan po natin na malapit din sa area ay na-evacuate naman po ng ating mga kasamahan sa LGU po ng Norsagaray. Samantala, sa bayan pa rin ng Norsagaray, nawasak na ng tuluyan ang tulay sa Sitio Palales sa Barangay Pinagtuluyan. Dahil sa nangyari, hindi dito madaanan. Overflow bridge. Ngayon, hindi naman siya medyo luma pa. Talagang sobra lang yung lakas ng tubig na hindi kinaya ng overflow. At isa naging sanhi yung pagbara ng mga Batay naman sa monitoring na isinagawa ng Office of the Civil Defense Region 3, 74 na barangay ngayon ang flooded sa Central Luzon, kabilang ang mga barangay sa probinsya ng Zambales, Aurora at Bulacan. Habang 2,000 residente ngayon ang nasa 60 evacuation centers sa nasabing mga probinsya. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Payag nang lumipat ang mga residenteng apektado ng landslide sa Antipolo City matapos ang trahedyang nangyari nitong Martes na ikinasawi ng 4 na biktima. Ayon sa Antipolo City LGU, mayroon namang nakahandang pabahay sa kanila at matagal na rin nilang kinukumbinsi ang mga residente na lisanin ang kanilang mga tahanan na nakatirik sa landslide-prone area. Narito ang report ni JP Nunez. Labis ang pagdadalamhati ng ina ni Nali Levantino Bragado at Junior Levantino Bragado na mga natabunan ng lupa sa Barangay San Jose, Antipolo City noong Lunes, bunsod ng bagyong Enteng. Ayon kay Maricar Levantino, masakit sa kanyang kalooban dahil nasaksihan niya mismo ang pangyayari kung paano natabunan ng lupa at nirecover ang bangkay ng kanyang mga anak. Sa ngayon, nakaburol na ang labi ng 2 menor de edad. Siyempre po masakit, 2 anak ko'y nawala. Hanggang hindi ko pa naman po tanggap Pero pinipilit kong tanggapin kasi wala na akong magagawa. Aksidente yung nangyari. Ayon kay Maricar, handa silang lumipat ng bahay dahil nananariwa sa kanya ang masakit na alaala na iniwan sa kanila ng bagyo.
Okay naman po sa akin para yung mga anak ko, isama ko na lahat sila. Safety naman po naman dun. Ang nanay naman ng isa pang nasawing buntis na si Miguela Braganda, ipinagdadalamhati rin ang pagkasawi ng kanyang anak. Kabuanan pa naman nito at malapit na sana niyang masilayan ang kanyang magiging apo, ngunit nasama rin itong natabunan ng lupa. Dahil sa mapait na pangyayari, nais na rin nilang lumipat ng bahay. Sabi ng aming mayor dito na kinausap kami doon sa court na tinanong kami na magbibigay si mayor ng pabahay. Sabi ko talaga, sige po, tsawin ko yan kasi ito hindi ko na kayang balikan to. Isang bangungot na po sa akin to eh. Ayon sa Antipolo City Disaster Risk Reduction and Management Office, 4 ang nasawi sa landslide dahil sa bagyong Enteng. Noong kasagsagan ng bagyong Enteng, dahil sa lakas ng buhos ng ulan, lumambot ang lupa sa mataas na bahagi ng gilid ng kalsada. Ito ang tumabon papunta sa kanilang bahay sa kabilang gilid ng kalsada na siya namang naging dahilan ng pagkasawi ng 4 na biktima. Habang ang mga bahay sa ibabaw ng lupang gumuho, hindi na pinababalikan ng barangay sa mga residente dahil sa pangambang gumuho rin ito. Sa ngayon, pansamantalang nanunuluyan ang mga residente sa Chofila Zero Vero Memorial Elementary School na nagsisilbing evacuation site. Ayon sa ibang mga residente, nakahanda na rin silang lumipat ng tahanan kung bibigyan sila ng pabahay ng city government. Gusto ko sana mabigyan kami ng location na may bahay na. Kasi hindi na kami makauwi doon. Danger zone talaga yun. Matagal nang pinagbawal sa amin ng mayor yon, kaya lang halos nakiusap lang din kami na doon muna dahil wala naman kami malipatan. Pero kung bibigyan kami siguro ng mas maayos na paglalagyan, talagang lilipat yun. Ipinaliwanag ng Public Information Office Head ng Antipolo na si Relly Bernardo na informal settlers talaga ang mga residente sa area na may gumuhong lupa at landslide prone ang lugar kaya hindi ligtas na pagtayuan ng bahay. Yung area kung saan yung bahay nila, sir, talaga ay actually private property na nasa matarik na lugar. Considered landslide prone. May nakahanda naman umanong pabahay ang munisipyo na paglilipatan ng mga naapektuhang residente sa Pinugay, Baras, Rizal. Tagal na natin yung iniaalok ng pabahay. So sila lang po talaga yung hindi po tumatanggap. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling ipinagpatuloy ngayong araw ng mga rescuers sa Rizal ang paghahanap sa 4 pang individual na nawawala noong kasagsagan ng bagyong Enteng. Ang mga ito ay mula sa mga bayan ng Taytay, Antipolo at Tanay Rizal. Mula sa Tanay Rizal, makibalita tayo kay Jenica Cruz live. Jenica, ano na ang latest sa paghahanap na ginagawa ng mga otoridad dyan sa Rizal? Ella, bagamat nga patuloy pa rin nakakaranas ng pag-ulan dito nga sa lalawigan ng Rizal, ay tuloy-tuloy pa rin ang ating ginagawa nga na retrieval para sa mga nawawala. Hindi pa din nakikita ang nawawalang individual sa Antipolo City matapos tangayin ng agos ang kanilang bahay noong Lunes, September 2, si Bernadette Argeles at ang apo nito na 7 taong gulang. Kahapon natagpuan naman ang kanyang anak na babae na si Catherine at ang asawa nito na si Ray. At kanina lamang, Ella, kakapasok pa lang ng balita na natagpuan na ang 12 anyos na bata na si Carlos, kung saan ay simula noong Lunes ay huling itong nakita ng mga kamag-anak nito sa Barangay San Isidro, Taytay. At bagay na sinabi nga ng kanyang mga kaibigan na itong si Laura, Carlos Miguel Laura, ay tumalon nga sa ilog sa kasagsagan nga ng bagyong Enteng. At kanina lang din ay nakita na din ang babaeng nawawala dito sa Maytanay sa pangunguna nga kanina ng mga MDRMO ng Tanay, AFP, PNP at PDRMO. Sa Pililya naman, nagpapabatid naman ng paghingi ng tulong ang mga magulang at mga guro dahil sa sinapit ng kanilang paaralan sa Virgilio Melendres Memorial Elementary School.
Naapektuhan ang mga gamit ng kanilang loob ng paaralan, mga nabasang mga kagamitan, libro, mga makapal na putik na iniwan sa loob nga ng kanilang classroom. Ella, at patuloy pa rin na nagsuspindi ng klase ang ilang mga paaralan o ilang bayan nga dito sa lalawigan ng Rizal, bunsod nga na patuloy na ginagawa pa rin na clearing operation. Ella. Alright, maraming salamat, Jenica Cruz. Matapos ang pananalasa ng Bagyong Enteng sa Bicol Region, aabot na sa mahigit 350 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura ang idinulot ng bagyo. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, sa anong sektor naitala yung pinakamalaking pinsala sa agrikultura dyan sa Bicol? Yes, Aga, batay sa tala ng Department of Agriculture o DA Bicol, ang pinakamalaking pinsalang iniwan sa nasalanta ng Bagyong Enteng, ito yung nasa taniman ng palay. 5 bayan na o lalawigan na ang nakapagsumite ng kanilang damage report at hinihintay na lamang ang datos mula dito sa lalawigan ng Masbate para ito'y makumpleto. Batay sa datos ng Department of Agriculture o DA Bicol, nasa 8,893 hektaryang sari-saring pananim at gayon din sa pangisdaan na napinsala ng Bagyong Enteng sa Kabikulan. 13,623 naman na magsasaka at mangisda ang naapektuhan ng pamumuhay dito sa Rehiyon 5. Ang may pinakamalaking napinsalang taniman ay nasa lalawigan ng Camarines Sur na karamihan ay nalubog sa baha dulot ng Bagyong Enteng. Sinabi ni Officer in Charge RTD Research and Regulations at DRR Focal Person Lorenzo Albina sa programa ng Ahensya ng Usapang Agrikultura na nagsasagawa pa ng assessment ang DA Bicol sa mga apektadong magsasaka at taniman. Sa pagkipagtulungan na din ng mga local government units o LGU upang malapatan ng kaukulang assistance o tulong at anumang intervention. Sa ngayon nakapagpasa ng damage report ang malalawigan ng Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes at Sorsogon, habang hinihintay pa ang datos mula sa Isla ng Masbate sa naiwang pinsala. Samantala, Aga, ayon sa Office of the Civil Defense o OCD Bicol, umabot sa 116 na barangay ang naapektuhan ng pagbaha sa Bagyong Enteng sa Bicol. Nag-iwan din ang 2 nasawi, isa ang 57 anyos na lalaki sa Naga City na nakuryente at isang 8 buwang sanggola. 546 na bahay naman ang nasira ng pagbaha at landslide at nabagsakan ng puno. 20 kalsada at mga tulay din ang naapektuhan ng pag-apaw ng tubig na may 7 pa din na hindi pa madaanan. Umabot naman sa mahigit 26 na milyong pisong halaga ng family food packs at non-food items ang napamahagi na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa mga apektadong pamilya. Ang balita mula dito sa Bicol Region, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Mahigpit ngayong binabantayan ng mga otoridad ang epekto ng nararanasang malalakas na pag-ulan sa probinsya ng Bataan dahil sa posibilidad na magdulot ito ng landslide at flash floods. Mula sa Balanga City, Bataan, makibalita tayo kay Melanio Aquino live. Melanio, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Balanga, Bataan? Yes, Ella, sa ngayon ay nakararanas pa rin ng pabugso-bugsong lakas ng buhos ng ulan ang buong lalawigan ng Bataan. At iyan ay dala pa rin ng southwest monsoon. At patuloy pa rin na minomonitor ng Provincial Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Bataan ang sitwasyon sa bawat munisipalidad na nasasakop ng lalawigan. Sinabi ni Nash Agustin, ang Operation and Warning Division staff ng PDRRMO Bataan, na nakahandaan niya sila sa anumang maaaring mangyari. Prepare po yung mga gamit natin, sir, na para po dito sa mga pagbabaha. Tsaka po, naka-open din po yung Emergency Operation Center natin, sir, para po sa pag-monitor ng mga toward incident at regarding din po dito sa weather natin. Maging ang mga barangay officials ay patuloy ring nagsasagawa ng monitoring at paglilinis sa mga kanal na daluyan ng tubig na maaaring pagmulan ng baha. Sa ngayon ay nakataas ang orange rainfall warning sa 4 na lalawigan kabilang ang Bataan,
Kaya't asahan na sa mga susunod na oras ay makararanas muli ang probinsya ng malalakas na buhos ng ulan at malakas na hangin. Kaya't pinapayuhan na ang ating mga kababayan na laging maging handa at maging alerto sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga landslide at low-lying area. Yan muna ang latest na balita mula rito sa Bataan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mel Aquino. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Enteng kaninang alas 4 ng umaga. Wala na ring nakataas na storm signal sa anumang bahagi ng bansa. Gayunman, patuloy na makararanas ng maulan na panahon ang malaking bahagi ng bansa dahil sa umiiral na southwest monsoon o habagat. Partikular na sa Northern Luzon, Palawan, Calabarzon, kasama na ang Metro Manila. Bunsod nito, patuloy na pinag-iingat ng PAG-ASA ang publiko, lalo na sa mga flood at landslide-prone areas. Hindi nagkulang ang PAG-ASA sa pagbibigay ng abiso at paalala sa bagyong Enteng. Ito ang binigyan diin ng State Weather Bureau matapos umanong sabihin ni Albay Representative Joey Salceda na tinutulugan ng PAG-ASA ang kanilang trabaho. Sa isang panayam, sinabi ni PAG-ASA Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Villafuerte, na August 28 pa lang ay nag-abiso na sila na may posibleng mabuong bagyo. Niyanig ng magnitude 5.3 na lindol ang bayan ng Humalig sa Quezon, dakong alas 7:16 kaninang umaga. Base sa naunang report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, unang naitala sa 5.6 magnitude ang lakas ng lindol. Gayunman, ibinaba ito ng PHIVOLCS sa magnitude 5.3 na sundan naman ang lindol ng Siampang aftershocks kung saan naitala ang pinakamalakas sa magnitude 4.9. Naramdaman rin ang mga pagyanig sa ilan pang mga bayan sa Quezon, Camarines Provinces, Rizal, Bulacan, Laguna, Marikina, Cavite, Pasig, Caloocan at iba pang mga lugar. Nilinaw ng Bureau of Immigration o BI na hindi naman bawal pumasok sa Pilipinas ang mga dayuhang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na pinangungunahan ni Apollo Kibuloy. Noong isang linggo, 3 KOJC members ang hinarang ng immigration sa NAIA. Narito ang report ni Dante Amento. Malayang pumasok sa bansa at lumahok sa religious gathering ang sinumang dayuhan basta dumaan sa tama o legal na proseso. Ito ang paglilinaw ng Bureau of Immigration o BI kasunod ng pagharang sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa 3 Malaysian national na kasapi ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ng grupo ni Apollo Kibuloy. Kung ang isang foreign national po halimbawa ay pupunta dito for religious purposes, to attend events, wala pong problema yan regardless po of their siguro religious affiliation. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, natuklasan kasi ng kanilang mga tauhan na nagpunta sila ng Pilipinas para sa anti-government rally. Tutulaan niya ang mga ito sa manhunt operation laban kay Kibuloy. Nakakita ng evidence yung ating mga immigration officers that they are coming to the Philippines to attend a rally or to start po isang pag-aalsa. There were materials found in their possession that were anti-government, carrying anti-government slogans. Meron pong mga pinapag-resign ng ating Pangulo, merong mga sinasabi ng mga injustices na binabanggit. Binigyang diin ng kawanihan na wala silang tinatarget na anumang relihiyon o lahi kundi ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho. What we are targeting po is individual actions of foreign nationals. August 27, pumasok sa bansa ang 3 Malaysian na nagpakilalang miyembro ni Kibuloy. Matapos baharang ay agad ipinabalik ng Malaysia. Paalala pa ng immigration, hindi kasama sa karapatan at pribilehiyo ng isang dayuhang pupunta dito sa Pilipinas na sumama sa rally ito man ay pabor o laban sa gobyerno. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inaalam na ng Philippine National Police kung biktima ng human trafficking ang ilang menor de edad na nakita nila sa isang gusali sa KOJC compound. Sinabi rin ng PNP na napasok na nila ang kwarto na umano'y ginagamit ni Apollo Kibuloy. Ang detalye sa ulat ni Lalaine Moreno. May nakita umanong ilang menor de edad ang mga kawani ng Philippine National Police sa isang gusali sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City. Ayon kay Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, tinatayang nasa 10 batang babae ang kanilang namataan, subalit hindi umano nila napasok ang mga kwarto. Nakita natin may mga bata, minor, 10 to 15 years old, mga tulog. Sabi, tulog o nagtutulog-tulugan. Hindi na natin nasigurado dahil ayaw nilang papasokin ang camera, ayaw nilang papasokin ang video. Sinabi ni Torre na makikipagtulungan sila sa mga kaukulang ahensya para imbestigahan ang kalagayan ng mga bata at kung biktima sila ng human trafficking. We are coordinating with the proper authorities to make an inspection of the facility. Wala mga parents doon sa totoo lang. Wala mga parents doon. Ito po, nakita niyo talaga, sir? Nakita ng ating mga searchers. Kasi mga babae nga lang ang mga searchers na pinapayagan nila doon. Posibleng it will be for proper verification and declaration of the proper authorities. Sagot naman ng abogadong si Attorney Israelito Torion, may foundation ng KOJC na tumutulong sa mga batang ulila at binibigyan ng pagkakataong makapag-aral sa eskwelahan sa compound. We even have a Children's Joy Foundation. One of the job of the Children's Joy Foundation is really to help children, no, who are orphans, no, and take care of them so that they can have a good upbringing and give them schooling. And we have schools here from elementary to high school, etc. And that is part of the outreach programs of the Children's Joy Foundation. Samantala, iniulat rin ni General Torre na nahanap na nila ang kwarto na umano'y ginagamit ni Kibuloy. Ang naturang silid ay napapaligiran umano ng mas marami pang kwarto. Wala pang pahayag ang KOJC hinggil sa sinasabing kwarto ni Kibuloy. Samantala, tiniyak naman ni General Torre na handa siyang harapin ang anumang kaso na ihahain laban sa kanya ng KOJC. Kasunod na rin ito ng reklamo ng grupo hinggil sa ginagawa umanong paghukay ng mga pulis sa isang bahagi ng compound na ayaw ipasilip sa KOJC members. Kahapon, sinubukan ng media at abogado ng KOJC na pasukin ng KOJC Cathedral pati na ang basement ng Jose Maria College na binubungkal umano ng mga pulis. Gayunman, hinarang sila ng mga pulis at hindi pinayagang makaabante. Halos 2 linggo nang hinahagilap ng mga pulis si Kibuloy sa KOJC compound pero nananatili silang positibo na nagtatago lang ito sa loob kaya puspusan pa rin ang kanilang operasyon. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Wala umanong namomonitor ang Philippine National Police na anumang banta sa buhay ng leader ng Kingdom of Jesus Christ Group na si Apollo Kibuloy. Kaya naman ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, walang dahilan para hindi sumuko si Kibuloy at harapin ang kanyang mga kaso. Narito ang report ni Lea Ilagan. Pag na mga pulis sa halos kalahating buwang paghahanap kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at 4 na co-accused nito. Kaya naman, muling apila ng pambansang pulisya sa religious leader. Sumuko na upang makapagpahinga na rin ang mga tauhan nito na nagbabantay sa KOJC compound. Pagod na rin po at nagpapalitan dyan at may mga nagkakasakit na rin. And I'm sure po sa side din po ng mga KOJC members ay pagod na rin po sila. May mga nagkakasakit na rin po dyan. And again, we want to take this opportunity to once again appeal to Pastor Kibuloy and for others to really heed the call for them to surrender and face the music before the proper courts po. Sinabi pa ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo,
Wala silang namomonitor na anumang banta sa buhay ng religious leader. Wala po tayong namomonitor po na ganyan at kung matatandaan nyo, no less than our Chief PNP, si General Romel Francisco Marbil ang nag-assure sa kanya po. Sinabi po niya ito during the Senate hearing na siya po mismo ang nag-a-assure kay Pastor Kibuloy at iba pa na sisiguraduhin niya na magiging ligtas at secure po sila once they decided po na sumuko. Kung natatakot aniya si Kibuloy na sumuko dahil sa kanyang kaligtasan, pagtitiyak ni Colonel Fajardo, handa itong bigyan ng proteksyon ng PNP. Very vocal po sila, naririnig po ng mga tao po natin doon at it was shared to me na hindi daw po nila isusuko si Pastor Kibuloy. So kung yun po yung kanilang reservation kung bakit po ayaw po nilang isuko, then uulitin po natin uli yung appeal po at assurance po ng inyong pambansang pulisya na bibigay po natin yung mga kaukulang seguridad para hindi naman po magkaroon ng agam-agam sina Pastor Kibuloy na sila ay malalagay sa alanganin po once they opted to surrender po. May paalala din ng PNP sa mga sympathizers at supporters ni Kibuloy. Huwag natin kalimutan na mabigat din po ito yung kaso na isinampa sa kanya involving child abuse, sexual abuse, and even qualified trafficking. Muli ring nanindigan ng PNP na naaayon sa batas ang mga paraan ng kanilang paghahanap kina Kibuloy sa loob ng KOJC compound. Ang ini-invoke po ng PNP ko anuman po yung ongoing operations po doon ay yung pong Section 11 ng Rule 113 po ng Rules of Court kung saan nakasaad po doon ang sinuman pong officer na naatasan pong magsilbi po ng warrant at naniniwala po siya na yung kanyang inaaresto na tao ay naandoon po, ay meron po siyang authority to break in doon po sa isang establishment or even enclosures po. Si Kibuloy at 4 na kasamahan nito ay wanted sa mga kasong human trafficking at child abuse. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Department of Education o DepEd sa publiko tungkol sa pekeng DepEd Cash Assistance na kumakalat online na nangangako ng 5,000 piso hanggang 8,000 piso para sa mga estudyante mula elementarya hanggang kolehiyo kapalit ng kanilang personal na impormasyon. Kaugnay nito, pinaalalahanan ang kagawaran ng lahat na maging mapagmatyag laban sa mga maling impormasyon. Para sa mga opisyal na anunsyo at impormasyon mula sa DepEd, bisitahin ang mga official social media pages ng ahensya o pumunta sa kanilang website sa www.deped.gov.ph. Maaari ring i-report ang anumang mapanlinlang o kahina-hinalang impormasyon tungkol sa basic education sa DepEd Action Center at deped.gov.ph. Hiniling ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB sa Senado na maglaan ng budget para magkaroon ng mekanismo upang makontrol ang online streaming applications. Partikular ito sa content ng mga pelikulang ipinalalabas sa mga naturang platform. Sa pagdinig ng Senado kaugnay sa 2025 budget ng MTRCB, inihayag ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang pagkabahala nito sa mga uri ng palabas sa ilang online streaming apps. Paliwanag ni Senator Estrada, napapanood ng mga minor de edad kahit ito ay angkop lang para sa mga matatanda o mature audience. Ayon naman kay MTRCB Chairperson Lala Soto Antonio, imposible itong magawa dahil sa libo-libo o maaaring milyong-milyong videos na inilalabas sa mga online app. Lalo na at 31 lamang ang mga board member ng MTRCB. Truthfully, it is impossible to regulate all these online curated content platform services. We cannot review, classify each and every material before it is exhibited on the screens. First, it is not within our mandate, it is not within our purview, and it is humanly impossible. What we were thinking and what we were proposing may be to appropriate mechanisms for content control.
Nagbabala ang Department of Migrant Workers o DMW na hahabulin nila ang mga recruitment agency na naniningil ng processing fees o anumang uri ng bayad mula sa mga Pilipinong nais magtrabaho sa bansang Qatar. Muling iginiit ni DMW Secretary Hans Kakdak ang no placement fee policy para sa mga Pilipinong manggagawa na ipapadala sa Qatar. Ayon kay Kakdak, bawal ang paniningil ng anumang bayad mula sa mga aplikante dahil ito ay labag sa batas ng Qatar at gayon din sa batas ng Pilipinas. Sinabi rin ni Kakdak na kahit anong tawag sa bayarin, kung ito ay para sa serbisyo ng recruitment agency, ito ay illegal. Ang mga recruitment agency na lumabag sa nasabing patakaran ay haharap sa parusa kabilang na ang kanselasyon ng kanilang lisensya. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 14, versikulo 16 na nagsasabi, "Ang pantas ay natatakot at humihiwalay sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay nagpapakilalang palalo at timawa." Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.